huwag ka muna mag-invest sa MP2 hanggat hindi mo pa napapanood ang video na to. Ang dami nagpo-post online na may milyon daw sila dahil sa MP2. Dahil dyan, marami ang naiengganyo. Yung tipong, uy, 8% per year ang interest. Sali na rin ako. Pero teka lang my friends, alam mo bang hindi para sa lahat ang MP2? Kaya bago mo sabihin na scam o hindi naman totoo ang MP2, panoorin mo muna to kasi sa video na to, pag-uusapan natin ang 5 reasons kung bakit hindi para sa lahat ang MP2. Let's start. Reason number 1, akala mo quick rich scheme. Maraming Pinoy ang sumasali sa MP2 kasi ang una nilang naririnig, 8% dividends per year. At syempre, sino ba naman ang hindi ma-excite? Kumpara sa bangko na average, 1% lang ang interest kada taon. Grabe naman yan, di ba? Kaya ayun, naghulog agad kahit hindi pa naiintindihan kung paano talaga kumikita ang MP2. Pero eto ang reality check kaibigan, hindi guaranteed ang 8% at hindi rin ibig sabihin na yayaman ka kaagad. May mga taon na mataas, may mga taon na mababa, depende sa performance ng Pag-ibig Fund. So kung ang mindset mo ay mag-i-invest ako ngayon, tapos next year may milyon na ako, baka ma-disappoint ka lang. Bes, hindi ito crypto o casino. Ang MP2 ay long-term savings program, hindi pang instant yaman. Kung gusto mo ng mabilis na tubo, di magsabong ka na lang. Pero kung gusto mo ng sigurado, steady at tahimik na paglago, dito ka. Ang MP2 ay para sa marunong maghintay at marunong magtiwala sa proseso. Hindi siya magic, pero consistent. Para Pag-ibig din yan. Kapag minadali, madalas masaktan. Pero kapag pinagtiyagaan, pinaghirapan at inaalagaan, yan ang lumalago ng totoo. Reason number 2, walang consistency. Ang pinakamalaking kalaban ng isang MP2 investor, hindi gobyerno, hindi inflation, sarili mo mismo. Kasi simula, todo hype. Pagkakuha ng sahod, excited pa bang hulog. Post pa sa Facebook ng first hulog sa MP2, simula na ng pagyaman ko. Pero pagdating ng ikalawang buwan, ayun, tahimik na ang account, hindi na nakapaghulog. Tapos ang ending, Kuya Ben, busy kasi, next time na lang. Actually, isa sa mga videos ko dito sa channel tungkol sa MP2, may mga nag-comment pa nga, Kuya Ben, naghulog po ako ng 500 pesos few years ago. Makukuha ko pa ba yung pera? Alam mo kaibigan, yan ang realidad ng maraming kababayan natin. Walang consistency. Don't get me wrong ha. Siyempre, may mga legit reasons naman. Minsan may emergency, minsan kapos, minsan nakalimutan lang. Pero ang point ko, kung gusto mong kumita ng malaki sa MP2, whether para sa retirement, papagawa ng bahay o pang long-term investment, kailangan mo maging consistent. Hindi kailangan malaki agad. Kahit 500 pesos lang bawat buwan. Basta tuloy-tuloy at disiplinado ka. Lalaki rin yan, promise. Kasi ang MP2 hindi para sa mga biglaan, kundi para sa mga paunti-unti pero tuloy-tuloy. Parang nagsimula ng gym ng January, tapos pagdating ng March, ghost ka na ulit bes. Yung unang buwan, todo push, pero nung sumunod, napagod, tinamad at tinulugan na lang. Kaya kahit gaano kaganda ang MP2, kung hindi ka consistent, sayang lang. Hindi lalago ang pera kung patigil-tigil ka. Hindi sa laki ng kita nagsisimula ang yaman, kundi sa consistency at tamang mindset. Kasi ang disiplina ngayon, yan na magpapayaman sa'yo bukas. Kaya kung mag-MP2 ka man, siguraduhin mong kasama yan sa budget mo. Hindi lang yung kapag may extra ka. Dahil sa pera, hindi importante kung gaano kalaki ang sinimulan mo. Ang mahalaga kung gaano katagal mong nagawa ng tuloy-tuloy. Reason number 3, may utang ka pa. Ito yung madalas na miss ng mga OFW at employed Pinoys. Naghuhulog nga sa MP2, pero may 5-6 pa sa kanto o credit card na utang na may 24% interest per year. Kung may 5-6 kang binabayaran, tapos MP2 ang inuuna mo, parang nagwi-withdraw ka ng tubig habang may butas pa ang timba. Araw-araw ka nag-iigib, pero hindi mo mapuno kasi may tagas sa ilalim. Gets mo ba? Hindi masamang mag-invest pero dapat timing ang diskarte. Ang utang na may mataas na interest, yan muna ang unahin mong tapusin. Kasi kahit kumita ka pa ng 7% o 8% sa MP2, kung may utang kang 20% interest,
lugi ka pa rin sa dulo. Hindi ka pwedeng mag-ipon sa butas na bulsa. Ayusin mo muna yung butas bago ka maglagay ng pera. Kaya kung may utang ka pa ngayon, huwag ma-pressure. Ayusin mo muna ang finances mo saka ka pumasok sa MP2 ng buo at walang kaba. Kasi mas masarap mag-invest kapag malinis ang konsensya at wallet mo. Pero yung reason number 5, ito yung madalas nakakalimutan kahit na matagal lang mag-MP2. At minsan, dito rin sumasabit pati mayayaman. Reason number 4, di alam kung compounded o yearly payout. Marami sa naguhulog sa MP2, akala pare-pareho lang ang sistema. Pero alam mo ba, may dalawang option pala yan. Una ay compounded, pangalawa ay annual payout. At dito madalas nalilito ang mga tao. Yung iba, naguhulog lang basta-basta. Hindi man lang tinanong kung anong option ang pinili nila. O ganito yan my friends, listen well. Kapag compounded, ibig sabihin yung ipon mo plus tubo niya. Pinagpatong-patong bawat taon. So after 5 years, mas malaki ang tubo. Pero kung yearly payout, makukuha mo agad yung dividends mo every year. Ang catch, hindi na siya lalago kasi kinuha mo na agad. Kung baga, compounded para sa mga patient at yearly payout para sa mga impatient. Pero ito walang mali sa alinman sa dalawa. Ang mahalaga, alam mo kung alin ang bagay sa sitwasyon mo. Kung plano mong gamitin ang pera after 5 years, go for compounded, mas sulit ang hintayan. Pero kung gusto mong may extra income yearly, go for payout option, pangbayad ng bills o pang bonus. Basta ang mahalaga, alam mo kung anong laro ang nilalaro mo. Kasi sa pera, hindi pwedeng hulog lang ng hulog. Kailangan alam mo rin kung saan ka papunta. Reason number 5, walang goal. Eto na, ang pinaka-silent killer ng MP2 savers. Walang malinaw na goal. Ang daming naghulog pero walang direksyon. Kaya pag tumating ng emergency o biglang sale sa mall, ayun na, withdraw agad. Sayang kasi hindi mo nabigyan ng chance lumago ang ipon mo. Parang nag-diet ka ng 3 buwan, tapos isang beses ka lang nag-Jollibee, lahat balik sa dati. Kung wala kang why, madali kang sumuko. Dapat alam mo kung para saan ang MP2 mo. Pang bahay ba? Pang retirement? Pang tuition ng anak? Kasi kapag may malino kang dahilan, mas madali kang maging consistent at mas matibay sa tukso. Pag may purpose ka, kahit malitang kita, tuloy-tuloy ka pa rin. Kasi alam mong bawat hulog mo may direksyon. Hindi kailangang malaki ang goal mo kaagad. Pwedeng maliit muna. Pang emergency fund ko to o pang down payment ang bahay pagkatapos ng 5 taon. Ang mahalaga, alam mo kung bakit ka naguhulog ng pera. Sa pera at sa buhay, ang walang direksyon madaling mapagod. Pero kung may malinaw na dahilan, kahit mabagal, siguradong makakarating ka. So ayun, MP2 is a great tool pero hindi para sa lahat. Kung hindi ka ready sa discipline, sa waiting game o sa commitment, mas maganda mag-umpisa ka muna sa basic budgeting at debt-free living. Sabi nga sa Bible, he who is faithful with little will be entrusted with much. Kung marunong kang alagaan ng 500 pesos hulog mo ngayon, darating ang panahon na magiging 50,000 na yan. At comment mo naman sa ibaba kaibigan, para saan mo gagamitin ang MP2 ipon mo balang araw? Kwentuhan tayo sa comments.